Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Ito mga kabunyog, mga kababayan, panalo si dating Vice President Leni Robredo sa survey. Internal survey ito. Malacanang yata ang nagsagawa ng survey. Sabi ni Richard Hidarian. Sabi ni Richard Hidarian, mayroong internal survey na ginawa. Mayroong internal survey na ginawa. Ang Malacanang yata ang nag-commission ng internal survey. Kumbaga gusto rin malaman ng Malacanang, ano bang tsansa? Sino ba ang magandang suportahan ng Malacanang? Kasi siyempre, ang administrasyon, naghahanda na yan para sa eleksyon sa 2028. Kasi malaki ang nakataya diyan sa parte ng administrasyon. Sabi nga ni Egay Erese, pag nanalo si Sara Duterte, gagantihan niya ng Marcos, Tang Romualdez, sigurado yan. Kaya siyempre, sa parte ng administrasyon, gusto nilang makasiguro na ang mananalo sa 2028 ay kakampi nila, hindi pwedeng si Sara. Kaya nagsusurvey sila, sino ba ang malakas na pwedeng suportahan nila? Para makasigurado na yung susuportahan nila mananalo laban kay Sara. So nagpipili sila. Alam naman natin ang mga pangalan na lumilitaw. Siyempre may pangalan ni Leni Robredo, may pangalan ni Rapi Tulfo, may pangalan ni lumilitaw yung pangalan ni Junvic Rimulya, ni Vince Dizon. Yung maraming pinufloat na mga pangalan. Ngayon, yung si Risa Hontiveros, si Bam Aquino, sino? Kumbaga sa internal survey na ginawa na gustong makita sino ang malakas na posibleng tumalo kay Sara. So ang lumalabas, si Leni Robredo, ang nangunguna. Sabi dito, breaking, an internal survey shows Leni or pink candidate could beat Sara with almost 50% of votes under a new grand coalition. Kumbaga ang sinasabi ni Richard Hidarian, kung magsasanib pwersa, tinawag niyang new grand coalition, magsasanib pwersa ang administrasyon, Marcos, at saka yung pwersa ni Leni, yung Pinklawan, malakas yan. At sabi ni Richard Hidarian, posible yan makakuha dun sa survey na ginawa ng lampas sa 50%. Kaya kumbaga, totoo si Sara Anya malakas kung ang laban ay maramihan. Pero kung magsasanib pwersa ang Pinklawan at saka yung administrasyon, talo si Sara. Yan yung pinapakita dito. Internal surveyan niya yan ng Malacanang yata yan. Sino ba naman ang may kakayahang magpa-survey sa ngayon ng ganyan? Pangalawa, sino ang may interest na magpa-survey ng ganyan? Malacanang, kasi gusto ng Malacanang makasigurado ano ba ang strategy ng administrasyon? Sinong susuportahan? Si Tulfo, si Vince Dizon, si Romualdez, or mahina ang mga kandidatong ito ng administrasyon, sila Tulfo, mas malakas pa ang kandidato ng oposisyon, Leni, Bam, Risa. At kung kay pagitan ni Leni, Bam, Risa, mas malakas si Leni. Di ito na lang yung suportahan. Parang ganun yan ganun ang nagiging dyan, mga kabunyog, mga kababayan. Kaya ayon dito kay Professor Richard Hidarian, ang internal survey na ito nagpapakita na kung magsasanib ang administrasyon at saka yung oposisyon, yung totoong oposisyon yung Pinklawan. Kaya lang, syempre, medyo awkward talaga ito. Imaginin niyo yung makatagal na magkalaban, Aquino, Marcos, Dilawan, Pinklawan, laban sa Marcos, matagal na magkakalaban, tapos ngayon magsasanib laban kay Sara.
Pero yun nga, based sa internal na survey ang lumalabas, yun lang ang makakatalo kay Sara. Yun ang ano. At kahit pa sabihing malakas si Sara sa survey, pag nagsanib itong grand coalition na ito, ano yan, malakas ito. Makukuhaan niya ang 50% ng botante. Sinabi ni political scientist Antonio Contreras na kung gaganapin ang presidential elections ngayon, tanging si Leni Robredo na may endorsement mula kay PBBM ang maaaring tumalo kay Sara Duterte. In Philippine politics, nothing is impossible. Someone like Leni Robredo paired with someone who can check the Mindanao base and who is more Visayas in Mindanao. Pero dahil consistent ang naging pahayag ni Robredo na wala siyang planong tumakbo sa pagkapangulo sa 2028, anang dating niyang tagapagsalita na si Attorney Barry Gutierrez, ang unang balakid ay ang mabago ang isip nito. Lalo pa pag si Tulfo umatras. Kasi si Rapi Tulfo nagsabi na hindi siya interesado niya, magre-re-election lang siya. Magre-re-election lang daw siya sa 2028. Wala daw siyang plano mag-president or vice president. Wala daw. Anyway, ano ito? Dahil dito sa internal survey na ito, magga-guide ito sa desisyon ng Malacanang. Kaya nga mukhang mukhang totoo na nagbubukas ang Malacanang sa alyansa. Working relations para lang talunin si Sara. Kasi kung galing sa administrasyon ang kakandidato, halimbawa, si Rapi Tulfo ayaw na, sino naman ang pwede? Junvic? Si Vince Dizon, hindi pa. Senador pwede. Kahit si Torre, senador pwede, pero presidente mahirap. Kaya ang lumalabas, si Leni. Ang problema naman kay Leni, hindi pa nagdi-decide. Si Sara, todo-todo na ang kampanya Umiikot na, nag-organize na ng mga makinarya niya. Kaya dapat maaga pa mag-decide na rin si Leni. Ano ba talaga? Kasi nga, may guide naman na Ito anyang survey na ito, pinapakita malakas kung magsasanib pwersa. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog, bunyog.